Ako, eto muna tayo kay Manong Chabit. Maboka si Manong Chabit ngayon. Maingay si Chabit ngayon. Ha? Bakit to? Eh baka makulong. Baka malapit na makulong. Oh, pati ho si Atty. Claire Castro, binabanata na din ho. Ang tawag pa, aso daw na bayaran. Oh, di ba? Pakinggan ho natin si Manong Chabit. Nung isang beses, mga kababayan, nung EDSA nila, di ba? Pumunta si Manong Chabit doon sa EDSA. Nakita ko 2 bus yata yung nandoon na pag-aari ni Manong Chabit. Paano ko masasabi pag-aari ni Manong Chabit? Pagkalaki-laki ho nung picture niya doon, 2 bus, baka higit pa nga ho. Di ba? Baka higit pa nga ho, andyan na po si Ma'am Princess Paris, mga kababayan. Oh, ano ba pinupunto mo dito? Sabi ni Chamburlong, wala. Nang bubisit lang kami ng mga DDS. Tapos tapos end of the month, susweldo ako. Sasabihin niya na naman, bayaran si Mark Ramos. Susweldo ako kay YouTube. Oh, eto, si Manong Chabit. Oh. Trolls. Mga trolls daw. Binabanatan daw si Manong Chabit. Doon pa lang sa mga bossing. Sa EDSA pa lang sinigawan to Sinigawan to. Kurakot. Kurakot. Ang akala ho yata niya, ang isisigaw sa kanya, Chabit. Chabit, akala niya ho yata, panahon ni Erap Estrada ho. Mga bossing, nakalimutan niya, panahon ni Bongbong Marcos na ngayon. Paglabas gaganong-ganon pa biglang sinigawa, kurakot! Kurakot! Wala na, hindi nakapagsalita yung matanda. Dumiretso na yata, umuwi doon sa Corinthians. Sabi niya, may bahay daw siya. Eto, bumabanat. Banata mo nga, Chabit. Sige nga, sabihin mo. Tingin ko kung kaya mong paniwalain yung mamamayang Pilipino. Oh. Gusto nyo yan, marami akong sasagutin. Dahil inatake ako nung nagpunta ko sa Roma, mga trolls. Oh, inatake naman daw siya. Hindi, nagre-reaction lang naman kami. Yung bigla mong pagsabi na dapat si Bongbong Marcos ay mag-resign na. Nag-ano lang naman kami doon, nag-reaction lang naman kami doon. Di ba? Kasi mga bossing, bago niya sabihin yon, siguro mga 1 buwan o isang buwan or mga 2 linggo, may inilabas na balita yung Billionaire News na ang dami daw pong naging proyekto ng mga kaanak ni Chavit Singson. Na kumbaga, yung mga ganyan din yung mga flood control, etc., madaming nasungkit daw. Kaya ito naman si Manong Chabit, biglang Marcos resign na. Tapos, syempre kami, mag-react naman mga kababayan, dahil napansin namin, yung ibinalita ng bilyonaryo, tapos yung reaksyon ni Manong Chabit, nag-react din kami. Ano po? Ngayon, babanat daw po. Mga attack dog. Alam nyo attack dog, sinabi ko na. Aso ulol, pag nakamo yung pera, kakagat. Sabi kanina ni Boss Mike Cervera, nandun ako sa live niya. Ikaw daw yun. Manong! Sabi, ikaw daw yun. Ginawa mo daw yun nung panahon ni Erap Estrada. Tapos, balak mo daw gawin. Di umano, sa panahon nitong si Pangulong Bongbong Marcos. Kaso, hindi pwede. Di ba? Sinong president? Eto tayo mga boss chief sir. Miski ultimo bata pa tayo. May mga nauulinigan na tayong mga balita na kumbaga hindi positibo dito kay Chavit Singson. Di ba? Alam na natin yun. Kumbaga naririnig natin yung paulit-ulit mga balita, mga may illegal di umanong mga ginagawa si Manong Chavit. Pero sinong presidente ang kumante dito kay Manong Chavit? Ulitin ko, wala. Dito sa panahon ni Bongbong Marcos, ganito ang nangyayari. Naiimbestigahan sila. Di ba? Hindi lang makasumulol yung spokesperson na Malacanang. Dapat sasagutin niya kung ano-ano sinasabi. Mga yan, si Atty. Claire Castro na yata. Yung babanatan ni Chavit. Parang matakot na rin dyan ang mga bata. Anyway, sasagutin ko na dyan. Ang masasabi ko lang, kung may katotohanan, lahat yung sinasabi nila sa akin, magpapakulong ko ako.
Yan ang maganda dyan. Baka mamaya biglang magkataguan tapos magsasisigaw na naman na Marcos resign ha. Maganda yung haharapin ho. Sabi ni Esing Mariano, delikado yang si Chavit, baka gumawa na naman ng drama yang ambush me. Sabi ni Michael, recto, sugar roll yang hayop na yan. Oh. Di ba may parang Luma na yung gawa-gawa lang nila lahat. pinaiimbestigahan daw kayo na inciting to sedition po dahil nga dun sa mga sinasabi nyo? Di ba nga nung panahon nung EDSA nila, di ba? Nung panahon nung EDSA nila, parang may narinig ako, parang wag nang pumasok yung mga estudyante. Ganun ba? Kung di ako nagkakamali. Oh. Pero ako, patayin ako gusto nila. Wala yun sa akin. Palabas din si Chavit. Ano? Eto, yung isa pa, Kiko Barsaga naman ho, mga bossing. Nako po, baka sabihin nyo, Mark, wag na yan si Kiko Barsaga. Paulit-ulit naman yang si Kiko Barsaga daw. Oh, eto si Kiko Barsaga naman, mga bossing, Chavit din. Patuloy na umuugong ang mga panawagan Oh, atras natin, sabi ni ano sabi nung Toto Joel TV, magpatuli ka na. Sino? Ayan ba? Ano ba naman? Pag mga DDS naman, pambobo naman yung mga yung mga komento, halata na walang alam sa politika. Kaya hindi makasagot sa politika. Ano, tingnan niyo yung komento, magpatuli ka na. Diyos ko po Lord. Mamaya baba na siya, bayaran ka. Mamaya baba na siya, bangag ka din. Bobo yata kayo, hindi kayo makasabay doon sa usaping politika eh. Oh. Kung paano pinatalsik si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Dapat na rin daw slipain sa pwesto ang anak nitong si PBBM ayon kay Cavite Congressman Kiko Barzaga. Oh. Sa 3 taon daw Si Meow Meow na ang tingin ni Senator Ping Lacson daw ho, mga kababayan, ay may mga gumagamit ng politiko dahil ito nga daw madaling gamitin dahil parang may saltek o may tama ang utak, mga bossing. Oh, di ba? kasing pag-upo nito sa pwesto, nalunod lang ang bansa sa iba't ibang isyu. Andali mga DDS. Kapag ganyan yung mga komento ninyo, yung mga magpatuli ka na, yung mga ganyan, pagtatawanan lang kayo dito. Mahalata na bobo kayo. Mahalata na mahina ang utak ninyo. Biruin nyo, politika. Yung pinag-uusapan dito, tapos ang banat nyo, magpatuli ka na. No, bayaran ka. Kung may mga utak kayo, maayos, matitino, may talino kayo, babanat kayo, kukontrahin nyo yung sasabihin ko, hindi yung ganyan. Oh,